to Face to Face dito sa TV5. Matapos po iwan ni Ate Ana ang kanyang anak kay Luz Biminda at nangakong susustentuhan ay bigla na lang po siyang naglaho na parang bula at makaraan nga po ang isang taon ay bigla na lang naman itong sumulpot at kinuha ang anak niya na hindi man lang nagpaalam kay Aling Luz. Bakit po hindi kayo nakapagpaalam? Kasi wala ho siya. Wala naman siya sa bahay niya. Nakita ko yung anak ko nasa kalsada, di kinuha ko, sumama naman sa akin. Eh, bala ko sana, kakausapin ko siya pag nakita ko. Eh, bigla siya nagalit. Hindi ko na siya kinausap. Balikan lang po natin muna, Aling Ana. Ito po anak ninyo na iniwan. Ano po ang pangalan? Rodel. Rodel. Bakit hindi po ninyo siya iniwan dun sa asawa po ninyo? Wala na. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Dito sa pangalawa, ilan po ang anak ninyo? Isa lang din. So dito po sa pangalawa, babae po yun, lalaki? Lalaki rin. Lalaki rin. Ano pong pangalan? Junior ho yun. Oh, si Junior. Nasaan po si Junior? Nandun sa tatay niya. Nakikita niyo po ba yung anak niyo yon? Hindi ko na kailangan makita. Nasa ama na yun. Bakit hindi niyo kailangan makita? Nandiyan na yung isa ko. Anak niyo po yun. Tinitingnan. Tig-isa na kaming anak eh. Ayun ang usapan namin. Tig-isa kami. Hindi ko kayang buhayin yun. Ay, yung kaya niya. So ito talagang wala na po kayong komunikasyon. Wala na po. Kailan po ninyo huling nakita si Junior? Mula nung pinanganak ko, 9 na buwan, naghiwalay na kami. Wala rin po kayong mga nakakausap na kamag-anakan nung pangalawang kinasama nyo? Wala, nasa probinsya. So balik po tayo dito sa panganay ninyong anak na si Rodel. Nakasama po ninyo ngayon. Gaano po katotoo, sabi ni Aling Luz, nakita daw po pakalat-kalat lamang doon. Tapos natagpuan nyo sa palengke, pinababayaan nyo daw po. Hindi. Mula nung kinuha ninyo nung Disyembre? Hindi totoo yan. Inaalagaan ko yan. Siyempre, naglalabada ako. Naglilinis-linis ako sa kapitbahay. Ay natural, pinababayaan ko maglaro ng kalsada. Pero pag sa oras na makakain ng tulog... Hinahayaan po ninyo maglaro sa kalsada? Doon po bang laruan? Hindi naman ako talagang sa kalsada. Yung naglalaro lang ba sa labas? Siyempre may ginagawa ko, naglalabada, naglilinis sa mga kapitbahay, nagbinabayaran ako para may kainin kami. Pero ang anak po ninyo, liwanagin lang po natin, ay ilang taon? 6 ho. 6. So pag nagtatrabaho po kayo, kanino naiiwan ng bata? Dito po sa isa kong kaibigan, hinahabiling siya po ko ang nag-aalaga. So noong araw po na iniwan po ninyo si Rodel kay Aling Luz, meron kayo naging kasunduan na magpapadala kayo. Sabi nyo kanina nagpadala kayo ng pera. Nagpapadala ho ako. Kanino po ninyo pinadala noong mga Sa panahon kanila. na yun? Pero sabi ni Aling Luz, wala daw po siyang Hindi natanggap. po pwedeng wala. Kaya nga ako nagtrabaho wala para kang sa pinapadala anak ko. sa akin na pera. Tapos sabihin niyang wala. Wala kang pinapadala. Pwede ba yun? Simula na nung umalis ka. Kaya nga ako Hindi ka nagtrabaho umuwi, hindi mo para wala, hindi makapagpadala sulat. para sa anak ko. Tapos Hindi, sabi tawag niya sa wala. cellphone, wala ka man lang Ay saan ginawa. napunta? Kanino po ninyo pinadala ang pera? Sa, Nandun ka ba? ano, padalahan. Walang mukha mo. Yung nagkasakit na anak mo, hindi ka nagpadala ng pera, pambili ng Ay natural, hindi na ako nagpapadala dahil wala na akong sweldo. Walang sweldo. Bakit po nangyaring wala kayong Walang sweldo? sweldo. Hindi ako sinisweldohan na naging amo ko nung Hindi ka matagal pera na na ako. walang sinisweldo. Ano eh, Meron ba papamasahe gano'n, ko. nangangamuhan ka, wala kang sahod? Oo. Paano tumagal kayo doon nang hindi kayo sinusweldohan? Ay tumagal ako dahil wala akong pamasahe pabalik. Tapos nung nagkataon na inutusan ako pamalengke, tinakas Parang ko. nagtataka ang mga sausawero at sausawera dyan sa pula sa sinasabi ni Aling Ana na nagtagal siya dun sa kanyang pinasukan na hindi siya pinapasweldo. Oo nga, Chang eh. Naku, kayo ba ay may gustong linawin kay Ate Ana? Ate Ana, baka naman inuubos mo lang sa pagbibingo yung pera, kaya hindi mo na naalala. Hindi naman. Natural, naglilibang tayo, pero hindi lahat inuubos. Ay, nako. Ate Ana, ang ibig sabihin kahit pulong nasa Cavite kayo, talagang medyo nagbibingo-bingo Hindi, kayo. wala akong sweldo. Sugal. Aling Ana, ano pong dahilan bakit kayo ay nagbibingo? Wala lang ho. Para Magkano makalimot po? sa problema. Para makalimot sa problema. Ano po ba ang problema ninyo? Malaki sa anak ko, kung paano kami mabubuhay ng ganyan. Ilang beses po kayo sa isang linggo maglaro?
Madalang naman ho eh. Madalang. Sa isang buwan, 2 beses lang kasi Okay. naglalaba-laba ako. Nagdamaga ka sa bingguhan. Napag-alaman din ho namin na bukod sa bisyo ninyong bingo, umiinom pa rin daw po kayo. Minsan-minsan. Tumitikim lang naman, hindi na may madalas. Attorney Acosta, ito hindi naman po sa pag-ano para maging maliwanag lang para kay Aling Ana. Kung mapatunayan po yung sinasabing pinapabayaan niya ang bata, inuuna niya ang pagbibingo, inuuna niya pa ang pag-inom kesa sa kapakanan ng bata, pwede po bang kunin ng DSWD ang bata mula kay Aling Ana? Pwede yun, Tiangami, sapagkat yun nga yung sabi nga obligasyon ng ating Estado, yung Parents Patriae Doctrine. Na kapag ang isang magulang ay napatunayang walang kakayanan na arugahin, suportahan ang kanilang mga anak, ay obligasyon ngayon ng Estado na pansamantalang arugahin ito. May habol po ba itong si Aling Luz Viminda sa lahat ng mga ginastos niya kay Rodel habang wala po si Aling Ana? Nasasa din yan, Tiangami, sa ating family code sa Article 206 at 207 na kapag ang isang tao ay nag-advance ng support sapagkat yun ay hindi na ibigay ng taong may obligasyon o pang-suportahan ng bata, ay merong karapatan yung nagbigay ng suporta upang siya ay ma-reimburse sa lahat ng mga naging gastusin bilang suporta. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Sa ating mga kasawsawan dito sa studio, narinig nyo na ang sama ng loob ng dalawang ina. Abay, ano ba ang opinion nila, Hans? Nako, narinig niyo ang tanong ni Chang. Nasa puti si Ate Luz na nagsasabi na sana daw ay hindi nilang kinuha sa kanya yung bata na iniwanan sa kanya ni Ate Ana. Kasi simula daw nang kinuha sa kanya, abay napabayaan na ito. Dahil itong totoong mami na hindi naman dinideny nga ni Ate Luz, sinasabing abay, parang mas medyo nagiging abala sa pagbibingo. Alam ko ang simpatsya ng karamihan ay nasa batang 6 na taong gulang pa lamang. Pero dito sa dalawang panig, pula o puti, sino ba ang kinakatigan ninyo? Itaas ang mga placards na yan. Boto hands tayo. Go! Nako ha, mga sawsawero, ginugulat nyo ako. Ay nako, mas marami ako nakikitang puti. Hindi naman siguro ibig sabihin nito ay inaalisan ng karapatan si Ate Ana. Kasi hindi naman talaga natin maaalis yon. Siguro lang Ate Ana kaya mas maraming puti ngayon. Paalala lamang na dapat, since kinuha mo na ang iyong anak, siya sana ang iyong maging prioridad araw-araw. Yan ang resultant, boto hands. Mga kasawsawan, siya raw po ang saksi kung papaano inalagaan ni Aling Luz ang anak na iniwan ni Aling Ana at ginampanan na nga raw ni Ate Luz ang tungkulin ng isang tunay na ina sa bata. Tawagin natin ang kaibigan at kapitbahay ni Aling Luz, si Aling Imelda Diaz. Pasok! Aling Imelda, magandang umaga po. Sa palagay po ba ninyo, tama lang itong gustong mangyari ni Aling Luz na bawiin ulit ang bata mula kay Ana? Kasi, ma'am, yung bata niya, napamahal na rin sa kanila. Dahil 1 taon na rin na inarugan niya ng batang yan. Oho. Nakita po ba ninyo na talagang Opo. inalagaan ng mabuti? Inalagaan din. Hindi ni din Aling napabayaan Luz? kahit 4 ang anak niyan. Diretsahang tanong po, Aling Imelda. Tama lang po ba na hindi na ibigay kay Ana ang bata? Ang ano lang niya, kung kukunin naman daw, sabi ni Luz Viminda, kung kukunin ni Ana yung bata, naghihingi siya ng panggastos ng pag-aruga ng anak niya sa loob ng 1 taon. Paano at ano-ano ang mga paghihirap po at pagmamalasakit ni ginawa ni Aling Luz sa batang ang iniwan ni Aling Ana? Malalaman po natin ang buong kwento ni Aling Imelda. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Face to Face. Wala nang ginawa yung
akong hindi manghingi ng pera, pati kami binubulabog niyan eh. Sa katunayan sa akin, ang utang ko ng 500, ako mismo nagbigay sa'yo ng 500. Tinatanggi mo? Face to face, pagtaturan, harapin mo, face to face. Don't go